Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indo Kabusal daw po. Tabi kita ngunyan kanda Miyerkules. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, lado nasyonal. PNP preparadong tabangan ng DOJ in kaso magbalik sa Pilipinas City Beast. Germany preparadong tabangan ang Ukraine sa saindang long-range missile. Tuluan gadaan sa pagbaranggaan kan truck sa apat na mga lulunadan duman sa parte mismo kan syudad kan Quezon. Sa iba pang mga pamayukan mga barata pa kita sa lado national TVs nakatalaan na pabalikon sa parte mismo kan Pilipinas. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado national DOJ pinagkumpirmar ang preparasyon ng kaso ibalik sa Timor o kan Timor Leste sa Pilipinas City Beast. Action sa airbase sa Sangley Point nirelocate kan Philippine Air Force duman sa Cagayan de Oro. Filipino community duman sa Dua, Qatar ikinaugma ang pagbisita ni BP Duterte. Subuot planong kudita para sa pagpapatalsik kay President Bongbong Marcos sa pwesto, pigpapaymuti kaniyan kan AFP. Kampo ni Arnie TV sa nagsampa ni Nabias Corpus kasunod kan liwat na pagkakaaristo sa iya. Alice Gu nagatubang sa pagdangog kan sa iyang kasong qualified human trafficking kasudma. Para sa Armada kan Pilipinas, pigpayag na mayong mangyayaring kudita sa irarom kan sa iyang liderato. Pamplona Mayor Janice Digamo ikinaugma ang pagkakadakop kitibis. Joint Air Assault Training matarayong pong naisagibukan Pilipinas asinman na Estados Unidos sa saindang drills. Aros 500 na mga miyembro asin suportador kan NPE nan neutralize poon kan Enero sa gudnang Mayo 22 kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Mga tugang yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalye sa dyan pagkatapos po ni Napagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Ato kang liwat marahay na aga po sa Inugabo sa kupo si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyong mga parata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kan gobyerno kan Timor-Leste na nakatalaan na pabalikon sa Pilipinas ang pinatalsik na kongresistan si Arnolfo Tibis Jr. Basado sa Timor-Leste government na ang presensya ni Tibis ang nagpipresentakan na mga seryoso asin na bakong kaakseptar sa partikan na sitwasyon. Ini man na subuot ang nagraraot sa bilateral relation sa pagultanan kan Pilipinas asin man kan Timor-Leste. Nagkaigwa kaya ni hindi magayon na imahi ang Timor-Leste. Inuli man kan iniya ang dulagan asin dumanan kan mga individual na pinagdudulagan and sa inda mismong mga kinakaatubang na kaso asin na hustisya na iyo ang nagraraot kan sa indang integridad sa indang borders asin man na paglaban sa mga transnational crimes ang pagpahayag kan na Timor-Leste government na pabalikon na si Tibis sa Pilipinas lakdang administratibo kan sa indang Ministry of Interior. Ninuli tamayo ni na tamang legal na autorisasyon si Tibis na digdiya matapos na kansilaron ana sa iyang pasaporte. Dagdag ba kan gobyerno kan Timor-Leste na ninuli sa krimen na nagidibo ni Tibis sa Pilipinas. Ini ana papangaladan ng makalaog pa sa indang nasyon sa laog ni na 10 taon basado sa indang migration asin mana asylum law magigirumduman na itinutok dong mastermind si Tibis asin pagdaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo asin siya ani tinutok dong nasa likod ka nagkaprang mga krimen sa sinambit ng lugar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa Ladua National. Sa iba pang mga barata sa Ladua National, kinawandoon kan Department of Justice na preparado inin sa anuman na oras na inkaso ibalik kan Timor-Leste sa Pilipinas si dating Representative Arnolfo Arnie Tibis Jr. Si Tibis ang kinukonsiderang utak sa paggadaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo asin siyam na iba pang mga individual na nadamay sa madugong pangbabadil. Ginibo ka na Justice Department ang pahayag kasunod man kada pabarata na pagkakadakup dumana sa Timor-Leste Immigration kaya Tibis gikan man sa iyang residensya paragos ang pagbabantay kan DOJ sa magiging pinal na desisyon kan Timor-Leste sa extra o sa pinakaapod na extradition request kan Pilipinas laban man nga kay Tibis. Naatubang si Tibis sa patong-patong na kaso ni napagkadanda kabali na ang paggadanda na nangyari kan 2019 sa iyang probinsya. Sa bagong pahayag kan Timor-Leste pinagpahayag kani na dapat magdanay sa indang lugar ang dating congressman alagad kabali man sa pinagalat pa kan Pilipinas ang formal na dokumento na ipapaluwas kani pwede kaya ining ipa-report ang dating opisyal bilang sarong undocumented foreigner o dagos nang ma-extradite pabalik sa Pilipinas basado man sa inot na kaagadan kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitang unyad sa Ladua National. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua National. Kinumpirmar ngunyan kan Philippine Air Force na ipinaglipat na kani ang Major Danilo Atienza Air Base pasiring duman sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City gikan sa dati kaning lokasyon sa Sangley Point. Basa duman sa Philippine Air Force ang lakdang na iniya parte lang kan sa indang estrategikong basing plan. Ana saro sa payag pinagsabi ni acting Philippine Air Force spokesperson Coronel Retsaan Jovellanos na kabali sa mga unit na ipinaglipat iyo ang 8th Attack Squadron, 20 Attack Squadron, asin ang 402nd o 62nd Rotary Wingfield Maintenance Squadron, kanda 15 Strike Wing
ang Lumbia Airport ang saro sa Air Force Base na dating nagserbing istaran kan Philippine Air Force Tactical Operation Group. Ini ang Air Force Unit na kung saan panginot na pinagasugo asin siguraduhon na ang seguridad sa parte kan Norteng Mindanao. Basa naman kay Puwersa Armada kan Pilipinas Public Affairs Office Chief Colonel Sixer Trinidad, ang paglipat na ini parte kan suporta kan Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Dagdag pa kani ipinagpahig kan Philippine Air Force ang paglipat ang sarong estratehikong lakdang para madikongest ang Sangli Point na iyo ang naghuhus kan mga tauhan asin asset kan Philippine Navy. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang unyad sa Ladua National. Kinaugmang unyan kan mga Filipino community duman sa Doha, Qatar ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay banan si Senadora Amy Marcos. Nagpartisipar ang vice asin ang senador sa manlaylay ng mga serye kan aktibidad kay banan ang overseas Filipino workers sa nasambit ng lugar. Basado sa Office of the Vice President, mayo nin isinapublikong interview ang duwang opisyal bilang pagsunod sa maigpit na panuntunan kan Qatar manungod man sa pampublikong pagtitiripon kay bana na kan busy sa pagbisita sa Qatar and sa iyang ina na si Elizabeth Zimmerman. Sa sarong post online, ipinagpahig ni Senador Amy Marcos na siya ang inimbitaran ni VP Sara para magduman sa Qatar para makaibanan kan mga Pilipino na yaon dumanda. Kung magigirumduman na maabot sa 17 Pilipino ang pinag-aresto asin ikinulong duman sa Doha kan March 27 matapos man magsagibo ang mga niya kan illegal na pagtitiripon kasunod kan pagkakadako pa kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Makalipas ang nagkapirang simana palibri ana mga ini kasabay kan na pagbasura kan sindang kasong illegal assembly. Nakatalaan man na magpasiring ang BC duman sa parte kan Netherlands para bisitahon ang sa iyang ama sa maabot na pizza 30 asin kan bulan kan Mayo asin Hunyo 2 sagod ng Hunyo 3. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa Ladua National. Pinaimutikan kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang barata na pagkakaigwakan kunita kan nagkaparang mga miyembros kan militar para mapatalsik sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr. Basa naman kay General Bronner, dahil ini mangyayari sa gudsiya ang pamayukan Puwersa Armada kan Pilipinas sa sayang paayag liwat kaning pinagapatibay and subuot dai natitinag na pangako kan militar sa pagsunod sa lado kan konstitusyon asin man chain of command. Ipinagpaig kan opisyal na dai matitinag ang Puwersa Armada kan Pilipinas sa mga kariribukan na ini na ipinapakuriyat sa partibismo kan social media. Liwat na nag-alingaw-ngaw sa partibismo kan social media ang subuot dai pagkakasundo sa laog kan na lado kan militar matapos na maaresto si dating Presidente Rodrigo Duterte. Enot nang ipinagpahayag kan general na dai mareresolba kan militar o military junta sa presenteng problema ka nasyon. Kasumpay kaniya pinagpatanida ni Bronner ang mga individual na nagpapakuriyat kan planong kudita na maatubang ini ni magkakadigong kaso. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa Ladua National. Sa nagbabagang barata sa Lado National, nagsampa ang kampo ni dating Negros Oriental Congressman Arnold Potibis Jr. kan pinagapod na rate of habeas corpus petition. Yan kasunod kan liwat na pagkakadakop sa saiya duman sa parte kan Timor-Leste. Sa sarong briefing, pinagpahig kan legal counsel ni TVS sa Pilipinas na si Abogado Ferdinand Topacio. Ang kaso digdi
anda subuot surugon an sa indang petisyon dadarahon sa party mismo kan Korte si Tibis asin kinakaipuan na makumbinsi kan mga nag-aresto mga autoridad an Korte kung tano ta siya pinagdakup asin kung tano ta ipapadeport ini kinakaipuan man ipaliwanag kan mga ni an basihan para man sa deportation ni Tibis tinawan doon ni abogado Topacio na naibasura na kadto kan bulan kan Marso an extradition request kan gobyerno kan Pilipinas inalatag kaini an tulong basihan para man sa denial o an pagbabasura sa posibleng deportation ni Tibis. Inot na sa matinding peligro sa buot an buhay kan dating congressman. Ikadua, posible subuot na person siya na magpasairarom sa torture asin iba pa na daing makakataong padusa ang gobyerno. Pwedeng magpasairarom subot siya sa proceeding na pwedeng magdulot kan pinagaapod na injustice sa iya. Alagad, in kaso man subuot digdi maripartright sa Pilipinas si Tibis, pinagpaig ni abogado Topacio na preparado ang sinang kampo na dipinsahan ang dating congressman bilang sa iyang defense attorney sa abot kan sa indang makakaya. Kumpiyansa subuot sinda na digdi maluya ang kaso kan gobyerno laban sa iyang kliyente kasunod kan na pagbawi kan testimonya kan nagkaparang mga testigos. Si Tibis iyo ang tinutukdo na utak kan paggadan kidating Negros Oriental Governor Ruil Digamo asin na siyam na iba pa duman sa Pamplona Massacre kan Marso 4, 2023. Kinasuhan man si Arnie Tibis kaibanan ang iba pang mga individual sa pagdadan kan tulong individual duman sa Negros Oriental kan 2019. Digdi pinagpaayag si Tibis bilang terorista kan Anti-Terrorism Council ni nuliman kan nagkaparang seryenim paggagadaan asin harassment duman sa Negros Oriental. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa Lado National sa BBS na atubang ngunyan si dismiss sa iba pang detalyes kan mga barata ngunyan, nagpalawas nin paig si Pamplona Mayor o incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Digamo and party mismo kana agum kana ginadan na dating Negros Oriental Governor Ruil Digamo kasunod man kan pagkakadakop ni dating Congressman Arnolfo Tibis Jr. duman sa Timor Leste. Sa sarong statement ipinagpahayag na ana pagkakaaresto ki Tibis ang sarong importanteng lakdang pasiring sa hustisya bako lang subuota para sa indang pamilya kundi maging sa mga namamanwaan kan Negros Oriental asin sa bilog na Pilipinas na kung sa inda digdi enterong nagkaigwa ninda entero na lang na nagulat sa parte mismo kan nangyaring paggadaan sa agum kani asin sa iba pang siyam na mga individual sa laog subot nin 2 taon na malinaw na digdi dain natitinag ana sa indang pangapudan na an mga responsable sa karumal-dumal na krimen an kinakaipuan na manimbag sa partivismo kana lay maserbisbot na pagirumdum ini na mayo ning siisayman na nakakalangkaw sa lay bigya patibay man kaini ana pagkakaaresto ki Arnie Tibis ana sarunga makusog na international cooperation asin man na kolektibong paghanap kan na ustisya. Naglalaom man ang kampo ni Digamo na maraya na legal na proceeding na magdadara ka na piga sa sabing haluy na katuninungan sa saindang probinsya asinda haluy na hustisya na pinaglalauman para sa indang mga mahal sa buhay asin sa iyang agum sering manda ang ginatus katao na sinasabing digdi nagdusa kan mga pagkakaigwa ni teroristang grupo sa kamot ni Tibis. Inot na pinagpaig ni Digamo na dinakop kan mga autoridad sa parte mismo kan Timor Leste. Si Tibis kan nagtalikod na daw ninuli man kan pagiging illegal
alien duman sa nasambit na nga lugar kawaranin valid Philippine passport asin subject man ini si TV sa international alert gikan sa International Criminal Police Organization o Interpol. May standing warrant gikan sa Department of Justice DOJ kasumpay kan brutal na paggadaan sa sayang agum asin siyam na iba pa duman sa Pamplona Massacre. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal matarayumpo na naisagibo kan mga tropa kan mga soldados kan Pilipinas asin man kan Amerika ang Joint Air Assault Training bilang parte kan pagpapadagos sa parte mismo kan Salak Niba Phase 2 na kung saan ginibo naman sa Cagayan North International Airport. Kabali sa pagkakaigwarin training ang mga tropa kan Pilipinas gikan sa 18th Scout Ranger Company asin man kan sinang US counterpart basado man sa Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala nakapokus ang pagkakaigwanin training sa pagpapakaray asin pagpapakusog kan joint operation capabilities asin na rapid airfield security response gamit ang CH-47 asin na Black Hawk helicopter. Isinagibo ang duwang pwersa ang pagpaplano kan misyon detalyadong rehearsals asin na airfield security sabay parte kan kalayan na airstrip digdi na porbaran ang real-time coordination marikas na deployment kan mga trupang soldados asin airfield security protocol. Nagresulta man ini sa matrayumpong seamless security exercise sigun kay Di Maala ipinapailingkan na nasambit ng training ang pagpapadagos asin paglalapigot kan Philippine Army para pakusugon ang international defense partnership asin pagpapakaray kan sa indang kapasidad para digdi respondian ang mga dipisil na hamon sa parte mismo kan seguridad mantang madurar ang pinagapod na Salak Niba Phase 2 sagpud na nga Pizza 20 kan bulan kan Hunyo. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal sa BBS inanunsyo niyan kanda Pwersa Armada kanda Pilipinas na nagabot na sa 491 na miyembro kanda mga suportador kan New People's Army NPE ang na-neutralize o napasuko na dakupa sa nasambit ng enkwentro kan militar asin man kan rebuilding grupo puon paman kan Pizza 1 kan bulan kan Enero sagud ng Pizza 22 kan bulan kan Mayo ngunya na taon basado sa Pwersa Armada ang pahayag ni spokesperson Colonel Francis Margarita Padilla sa nasambit ng bilang maabot sa 407 ang nagsuko sa puwersa kan gobyerno mantang 41 ang nadakop asin 43 man ang nagadana sa kasagsagi kan operasyon kan militar igwanin 68 manakampo kan mga rebelding grupo ang nabawi sa nasambit ng peryodo. Napabareta man ni Colonel Padilla na uminabot sa 332 na mga badil asin 233 na mga anti-personnel mines ang nakumpiska asin isinuko kan komunistang rebelde sa mga tropa kan gobyerno na inot nang ipinagpahig kan militar na uminabot sa 88 gikan sa 89 mga guerrilla fronts kan o kada New People's Army NPE ana na neutralize kaya saro na lang subuot na weekend front ang nawawala sigun sa Pwersa Armada kan Pilipinas. Sa iba pa dyatong detalye sa mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, ipinagapayag ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na pinag-aadala na kang gobyerno ang implementasyon kanda floor price para man sa bagas tanganing masiguro na bastante ang magiging
income ka na mga parauma na preparado ana mga ini para man sa masunod na planting season. Sa sarong dialogo kabali ana mga parauma sa ginibong pagbibisita kan presidente duman sa Budiga kan National Food Authority NFA duman sa San na Ildefonso, Bulacan. Tinawan doon kan presidente ang pangangaipo na magkaigwanin balanse sa pagultanan kan pagdanay abot kaya sa parte mismo kan bagas para man sa mga parabakal asin masiguro ana mga parauma anday dihado sa pagbibenta kan sa indang mga produkto. An paliwanag kan na presidente an prosopistong lakdang na pinaggiya matapos ang pinagapod na floor pricing system para sa tabako sa parte kada probinsya kan Ilocos Norte. Pinagpahayag kan na Chief Executive na dai subuot asin bakong makusog na market prices anda sa gabal sa parte kanda planning asing long-term sustainability pariyo sa mga parauma asin manda sa lado kada gobyerno. Mantang nangako man ang presidente na ilalangkaw ang suporta kan gobyerno sa paagi kan kadagdagan na agricultural machinery asin logistic para mabawasan ang production losses sa pagultanan kan post-harvest operation kan mga parauma. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal padagos-dagos ngunyan ana expansion sa bid capacity kan PGH ikinaugma ni Bungu. Pinasalamatan ni Senador Christopher Bungu, chairperson kan Senate Committee on Health, ana mga pag-iriba niya nga mga legislador na nagsusuporta sa pagpasar kan Republic Act number 12210 na nagpapaiwa sa bid capacity kan Philippine General Hospital poon sa 1,334 sa gudang 2,200 principal sponsor asin saro sa may otor kana nasambit na nga lay ipinagladawan ni Gua ang lakdang na ini ana mapagian sa parte mismo kana pinakadakulang publikong hospital sa Pilipinas asin magpapatibay sa pangako kan gobyerno na accessible healthcare para sa gabus. Ang PGH ang simbolo kana paglaom para man sa mga namamanwaan na mayo nin kakayahan na magpabulong sa mga pribadong hospital. Sabi pa manigo tinawan doon kani na ang PGH expansion asin bako lang dapit sa pagpapakusog kan kakayahan kani kundi dapit man sa pagsulong kan hustisya para man sa mga tios asin maluluya na naglalaom sa hospital para man sa ligtas na buhay. Anda suporta nigo sa PGH pinagpunan pa kadtukan administrasyon ni dating President Rodrigo Duterte. Isinugo kadto ni Duterte ana pagtagama nin 100 milyones pesos kada bulan sa PGH gikan sa social fund kan nakalis na administrasyon para matabangan ang mga tios na mga pasyente. Ani ba pang mga programang tabang medikal ginibuman kan accessible sa parte mismo kan PGH sa paagi kan Malasakit Center na ipinagbugtaka sa ospital bunga naman kan Malasakit Center Act sa panginot na lakdang ni Senador Go kan 2019. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita digdi sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal ipinagpahayag na mayo ni na plano asin mayong dailan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tangani manining mag-resign o magbaba sa iyang pwesto. Nagtaas na nina sa iyang abaga ang presidente sa pangapudan sa iya na magbutas na sa pwesto ni nuli kan na committed na subota ini na dai matauanin na atensyon na ana mga hamon sa Pilipinas sa tauman kan pagbabago kan sa iyang mga miyembros kan gaminiti. Tinawan doon kan presidente na an sa iyang liderato
and solution-oriented. Ipinagpahig kanina ang ginigibo niyang taunin resolba sa orulay ana kinakaipon at tubangon asin day dapat na iwasan magigirumduman day pasananaluy nangapudan si President Bongbong Marcos kana courtesy resignation gikan sa gabus na miyembros kan sa iyang gabinete bilang parte kan laknang tanganing liwat na mapakaray an administrasyon kasunod man kan resulta kan 2025 national and local election. Ang presidente na si Marcos nagtao manindalan na tangani man na bosision ang pagpanggap kan mga departamento asin maaraman kun si isay ang dapat na magdanay asin magtrabaho bunga naman kan pinag-aapod na recalibrated priorities kan gobyerno. Siniguro man kan presidente na day maapiktaran kan gigibo na transition ang mga serbisyo kan gobyerno kan sa inda dagos-dagos subot na ini ada makusog asin marikas sa pag-resolver kan mga pangangaipo kan mga namamanwaan na mga Pilipino. Ang mga barata sa luwas ka nasyon o ang mga barata sa lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat, padagos-dagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata. Sa mga barata kitang unyad sa lado nasyonal o lado lokal, nasa kutikan mga autoridad ang sarong high value individual na pinagabistong si alias June sa ikinasang drug bypass operation kan PDEA enforcement team duman sa parte kan ginubatan police station kan Mayo 27, 2025 ay sinagibo ang operasyon. Bandang alas 4:35 ng pagkapon duman sa Sitio Kasapi sa boundary kan barangay kan Magironda, barangay kan Inamnanda, Pequeño. Ang suspek 40 anyos mayagom asin residentes kan Purok 3 sa barangay kan Tarabersia asin kabali sa regional target list kan na PDEA Bicol na recover sa nasambit ng sospetsado. Iyo ang pinagkakarkulong 10 gramos na pinagtutubudan shabu na may kantidad 68,000 pesos sa presente. Yaon ni sa kustodiya kan mga autoridad. Si John nakatalaan na sampaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitang yan sa lado lokal. Arestado ang sarong lalaking tulak kan illegal na droga sa ikinasang drug bypass operation kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Regional Office number 5 katabang ang ginubatan police station sa boundary kan Magirong barangay kan Inamnanda kung sa ina digdi sinasabi na ana suspeka haluya na pinagmanmanan kan mga miyembros kan PDEA asin man kan Philippine National Police ginibo kan pinagsarong puwersa kan mga autoridad ana sa indang meeting nanganing digdi maging matrayumpo ana sa inda mismong gigibo na operasyon. Sa ginibong operasyon daina nakapalagpaan na suspek kana ini ana ramalan kan sa iyang pinagbintahan na shabu na saro pala ng miyembros kan Philippine Drug Enforcement Agency asin man saro man na miyembros kan PNP na nagsaginsagin na pusher buyer. Ana nasambit ng suspek saro sa mga pinagsasabing high value individual kan PDEA Regional Office number 5 asin kabaliman sa listahan kana high value individual kan Philippine National Police sa Kabikulan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, mga naginyo tig-angat na tawan importansya asin makisumaro sa pag-obserba kan National Flag Day. Boyet Paderes sa detalye. Angat ngunyan ang mga naginyo na tawan ng importansya asin makisumaro sa pag-obserba kan National Flag Day sa nagpuon kasudma sa Hunyo 12. Sinabi kan
sarong konsyel kan Naga asin committee chairman kan Culture and the Arts sa konseho na sa obserbasyon igwa ng nakakalingaw alagad girumdumo na ininasalay asin nagpapahiling ng respeto sa bandera na dakol ang sinisimbolo bilang Pilipino. Sa Naga, mas arog o mas urog na ipinahiling ang mga bandera sa mga pampublikong lugar pag girumdum man ang pagkagada ni Juan Miranda kada Mayo 1 huli sa iyang Republic Act 305 ang pagiging independent city kan syudad Hunyo 18 ang chartered anniversary nakabugtak sa Republic Act 8491 o Unplug and Heraldic Code of the Philippines ang mga paagi kan tamang pagrespeto as in pagtaong paggalang sa watawat kan Pilipinas. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Philippine Army sa Rion Bicol higot ana pagbabantay asin man monitoring matapos man ang sunod-sunod na mga engkwentro sa pagultanan kan tropa kan gobyerno asin kan mga rebuilding grupo sa Bicol. Darrell Banya sa detalye. Matapos na-record na sunod-sunod na barakbakan, entry kan tropa kan gobyerno, asin man rebuilding grupo padagos ang ginigibong monitoring unyan kan Philippine Army. Sa entrevista kay Major Frank Roldan, ang tagapagtaram ka 9th Infantry Division kan Philippine Army, sinabi ka inina kan Lunes, pinawian in buhay ang saro sa 5 miyembro kan New People's Army matapos man ang 10 minuto na pagsagupaan sa mga tropa kan gobyerno sa Barangay Salvacion, Garcia Torena, Camarines Sur. Sigon kay Roldan, na-recover sa insidente ang M16 rifle, mga badil, pampasabog asin man 7 anti-personnel mines magamit sa pag-ibunin explosive devices, asin man ammunition, siring man mga personal na gamit kan mga rebelde. Katakod kay ni Mayo man na record na lugadan o casualty sa grupo kan mga kasoldadusan sa sinambit ng engkwentro sa partiman kan Milagro sa probinsya kan Masbate. Igwang na record na engkwentro sa pagultanan kan 2nd Infantry Battalion asin mga miyembro kan New People's Army na Platoon 2 Guerrilla South Field Committee. Nasagupaan, nagdurar inininharos 15 minutos na nangyari sa Barangay San Carlos sa naunanbitan ng Banwaan. Yan ang santo 5 miyembro man kan New People's Army ang nagsurrender sa 9th Infantry Sandigan Battalion Headquarters sa Banwaan kan Digmanan sa probinsya ng Camarines Sur. Sigon sa report, kawaran in direksyon sa indang grupo ang rason kan sa indang voluntaryong pagsurrender sa gobyerno. Sa hunyan padagos ang pag-inkaminar kan Philippine Army sa mga rebuilding grupo na voluntaryong magsurrender na sa gobyerno nangarig dahil maarog sa naging kapaladan kanibapang binawian ng buhay ni Nori sa engkwentro. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang ratsada ng mga barata sa lado lokal. Number 8 most wanted sa Camarines Sur. Nadakop na kan mga pulis. Boss o kay Isminda sa detalye. Rata sa kamot kan mga autoridad ana sarong deklaradong ikawalo sa most wanted person sa probinsya ni Camarines Sur na kung saan ini ana pinag-arestar kan mga autoridad sa programa ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Ulalya na uplan pagatugis na kung saan ana suspect ka ana pinagatanan na alias na Bongbong na sa tamang edad soltero. Asin na ini ana deklaradong ika number 8 most wanted person sa PRO5 asin number 2 sa municipal level. Nasambitan ng suspect ang pinag-arestar sa pinagsarumpuwersa kan Camarines Sur Intelligence Unit CIDG Camarines Sur mobile force company nagtrabang-tabang tanganin dakupon ang suspect sa Barangay Julian, Malpara, Batangas na kung saan nagtatago-tago ang suspect na si Bongbong. Nasambitan ng suspect residente kan Minalaba ka Camarines Sur. Nasambitan ng suspect ang pinag-arestar kan mga autoridad pitpit ang mandamyan to the arresto sa kasong 2 counts of qualified rape. Nasambitan ng suspect ang dagos na pinagdara sa hipaturakan PNP
alagad ang kaso kaining 2 counts of rape no bill recommended kan magabot sa paturakan na PNP duman pa na pag-arama na igwa pa ining kaso na 3 counts of qualified rape by sexual assault na konsain minor ti edad ana naging biktima kana sambitan ng suspect ana sambitan ng suspetsado ana igwanin rekomendadong piyansa sa 3 counts of sa kasong acts of lasciviousness na kantidad 200,000 pesos ang kada saro na konsay na nasambitan ng suspect yaw ng sa kusudiya kan minalapak PNP. Dagdag na bareta sa Lado Lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay babang detalyes ng mga nagbabagang mga parata sa lado lokal. Pinagkumpirmar ngunyan kan pulisya sa Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur ang pagkakadakop kan sarong 46 anyos na soltero kan ini o ana pagkakagadana kan sarong 46 na soltero kana ini ana saksakon kana sa iyang barkada duman sa San Mateo Maligan Camarines Sur bandang alas 10 nin pagkabanggikan nagkalis na banggi ana biktima iyo si Rapinda Batchuko I Bautista 46 anyos soltero kan Suna 1 San Mateo Maligan Camarines Sur mantang ang suspect ana iridumanda kanda ini ana saksakon man kanda biktima antis na binawianin buhay ang biktima anda suspek iyo si Sunny Pornilio Ia Candelaria. Anda biktima asin anda mga suspetsado magbararkada sa namanda asin na magkabarangay nag-irinuman ang mga ini alagad kan burat na nagkaigwanin diskusyonan nagresulta sa pananaksak o saraksakan asin na digdi binawianin buhay ang biktima asin pagkakairiduman kan suspetsado sa nangyaring saraksakan. Uya ang party kan payag ni Captain Reyka Rehinalis ang Chief of Police kan Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. Duman po sir sa barangay San Mateo po. Mga between ano po yan sir, mga between 10. Hindi po sir banggi po. Ini pong biktima na nagadan po, ini po si Russell Batchoco I Bautista, 46 years old, single, yan mo po yan sa Sunuan San Mateo. Ini po si nagadan. Iyon na ang ano po, ang suspekta po. Iyo po, ini po si Russell Batchoco, iyo po ang gadan. Opo, ini pong iridota, ini po si suspekta, si Sunny Cornelio E. Candelaria. Iyo po sir, siya po ang suspekta. Bali po, iyo po nga nito, guwaman patarumpo man si sa tuyang ano. Bali, yun na po ito, kabaraluhan man po siya. Artihan ka na mga pahayag kan Chief of Police ka na Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur Police Captain Reyka Rehinalis. Iba pa nga detalyes kan mga parata sa lado lokal pinagpaigmana ni Police Captain Rehinalis na ana biktima nagsapo nin pirang tama ni na saksaka sa manlain-lain na partikan sa iyang lawas na nagresulta kan pagkakagadan kan biktima tinawan doon ni Police Captain Rehinalis na nadakop tulos anda nasabing mga suspek asin daina nakadulag uli kan marikas man na pagrespondi kan mga barangay tanod kan barangay mga barangay official kan San Mateo asin man kan police kan Banwaan kan Kamaligan ang suspek na si Sunny Pornilio pati naman si Benji Pornilio na magpinsan pariyong nasakuti kan mga autoridad. Ang suspek sinampaan na nin kaso sa korte o sa piskalya kasudma sa paagi kan pinagapod na inquest proceeding sa Provincial Prosecutor kan probinsya kan Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag pa ni Police Captain Reyka Rehinalis ang Chief of Police kan Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. Bali po sir, nag-sustain po inining ano yan, mga tama sa hawak, kaya po rumak po si ano yan, si Pakagadan. So bali po sir, kagayonan po duman sir, mabilis po man po si respondikan sa tuyang mga barangay official, barangay tanod, then nakaabot man po tulo sa tuyang hipatura, kaya na-arresto pa po ining suspect. Arti pa yan kan mga pahayag kan Chief of Police kan Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur Police Captain Reyka Rehinalis.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, kasong homicide an kay kaatubang ngunyan kan mga suspetsado sa pananaksak dyan sa parte mismo kan San Mateo, Camaligan, Camarines Sur. Kasudma pinag-inquis anasambit ng kaso laban sa duwang suspek na kung saan ang mga ini pinagdara sa Provincial Prosecutor's Office kan PNP Camaligan. Sigun ki Police Captain Rehenalis na aktibo ang mga barangay tanod sa mga kampanya kan pulis dyan sa Banwaan kan Camaligan. Alagad maski ngani gura no da kan pag kasinsero ana pulisya asin ang mga tanod sa Camaligan sa indang kampanya sa Pasi Orden sa paagi kan na pagpapatrolya igwa paman giraray nakakalusot na mga raot-an payo pagirumdum ana kan mga pulis sa mga residentes na maging kalmado sana na ana problema da ipagdaraon asin da ipagkairintindihan uli man tamasakit pag nagkakaigwa nin problema urog na kung aatubangon na ini sa korte. Uyan parte ken mga pahayag pa ni Police Captain Rick Rehenalis kan Camaligan Municipal Police Station. Bali po, homicide po ang satuya pong i-provide. Opo. Kaya po sir, support po sir ang Camaligan po talagang aktibo po ang mga barangay sana. Kaya alam talaga sir, dahil po talaga daw ano po ang satuyang pagpatrolya, pag-remind, talaga po may mga nakakalusot pa rin po talaga na ano. So nire-remind ko na lang po ang mga kaimanwa ka na maging mahinahon po sa gabos na bagay na dahil po pagdarahon sa mga ano man na dahil pagkaintindihan masakit po pag nagkakagwa na pong problema. Parti pa yan ka na mga pahayag ni Police Captain Rick Rehenalis kan Camaligan Municipal Police Station. Ta iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Nangapudan ngunyan ang Fire Marshal kan na pili Camarines Sur sa mga residentes kan Banwaan kan pili na mag-ingat sa kalayo ninhuli yaon paman giraray ang grabing init kan kamugtakan kan panahon. Pinagirumduman kaniya na iwasan ada pinagsasabing octopus wiring. I-check ang arog kaning mga electrical o i-check ang sa indang mga electrical wiring sa indang mga rong o establishmento. Bantayan ang mga kaakian na nagkakawat nin posporo asin mga lightera uli ta pwede ning gikanan nin kalayo o kasulo dai magpabayaan kung igwaman na pinagluluto taiyan saro pa sa mga nagiging daylan kan pagbungkaras nin kasulo. Uyan parte kan mga pahayag ni Fire Marshal Major Violeta Ramirez kan BEP duman sa Banwaan kan pili Camarines Sur. Ay po. Ang samuyang pong opisina, padagos na nagpapagiramdom sa samuyang kababayan igdi sa pili na mag-ingat po ninhuli ta grabe pa ang init mo niya na panahon. So i-check ta po si mga electrical wirings, iwasan ta po itong octopus connection. And bantayan sa po ang satong mga aki na nagkakarawat ng mga pusporo o kaya lighter dahil po saro yan sa mga pigigikanan. And then kung kita man po nagluluto, kung po pwede pakatapos pagluto, linigan ang pinaglutuan. And dahil po pagbayaan habang may nakasalang pa. Minsan po kaya ang satong pag-iriba, minsan nalilingaw kung ano ng ibang pigigibo. So pigluluto po napapabayaan na. So ipo yan ang halos mga top causes kang fire incident na nangyayari po digdi sa tuyang lugar. Ingat po kita gabos para maiwasan ang kasulo. Artiyan ka na mga pahayag ni Fire Marshal Major Violeta Ramirez kan BEP dyan sa Banwaan kan pili Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga pareta, nasa ikasampulong pwesto niyan ang Bicol Region sa regular sports sa nagpapadagos na palarong pambansa matapos na makuha kanda Bicol Region ang 5 gold, 4 na silver, asin na 15 bronze na medalya basado man sa ipinaluwas na official medal tally
poon na kasud mga alas 12 na pagkaudto para man sa palarong pambansa 2025 iyan sa regular sports. Mantang ika-11 ang Bicol Region na matapos na makakuha pa nin 5 silver sa para games. Mantang sa demonstration sports, mayo pa man na ipapaluwas ka na resulta. Pinaglalauman na maangat pa ang partibismo kan bilang kan mga bidalya na makukuha kan mga parakawat nagikan sa partibismo kan Bicol Region ninulita kadakol pa kaning mga sports event anda papartisiparan anda Bicol Region anda padagos sa pakikipaglaban sa mga manlain-lain na mga riyon sa nagpapadagos na palarong pambansa 2025 duman sa Ilocos Norte. Pangatugang iyanan ka tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan dyan sa Engineering Department. Iyaon dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay. Mapasatuya pulugod. An biyaya patin. An bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indugubus. Sa headlines kita kana sa tuyang mga bareta. Bareta kita sa lado lokal, MNWD nagbilog nin task force na matutok sa pag-divert nin tubig pasiring sa banwaan kan kanaman asin man kamaligan na Camarines Sur. PNR madagdag nin safety devices asin mga tauhan sa mga release matapos ana banggaan sa Nabuwa, Camarines Sur. Pamayo pa kita kan mga barata pa kita ngunyanda sa lado lokal. Nagahanda ng ngunyanda ada parte kanda Naga City People's Mall sa pagtukaw kan bagong administrasyon sa laog kan siyudad kan Naga. MNWD pinagalinaw ada mapadapit mada sa pagkumpuni kan mga tubo kan tubig pasiring sa sendang residensyal ana sagot sa naman kan MNWD sa luwas kana mga arong o establishmento. Sa tuya pa nga pamayukan na mga bareta sa lado lokal. Bureau of Fire Protection sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur nagapapadagos pa sa indang investigasyon manungod kan nangyaring kasulo dyan sa Anayan Pilik Camarines Sur. 18,000 pesos sa naman and naging danyos sa investigasyon kan Bureau of Fire Protection. Sa tuya pa nga pamayukan mga bareta sa lado lokal. Sa tuya pa nga pamayukan mga bareta sa lado lokal. Daiman minapundoan mga tauhan kan PNP dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur sa pagdakop kan mga persona na involto sa operasyon kan illegal na droga. PNP Kamaligan aminadong igwa pa ni mga tao sa saindang lugar na involto sa illegal drugs sa tao kan busising kampanya kan PNP. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita.
Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata ngunyanda sa lado nasyonal. Isinagibo ang flag raising ceremony kasod mang alas 8 nin pagkaaga duman sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi bilang pakikisumaro kan Police Regional Office No. 5 sa pagrumdum kan National Flag Day kasod Mayo 28. Pinanginutan ni Regional Director Police Brigadier General Andrew P. Dizon anasambit ng aktibidad na pinagpartisiparan man kan kapulisan gikan sa manlain-lain ng mga unit kani obheto man kanasambit ng aktibidad na maging pagirumdum sa mga Pilipino na maging sa mga kapulisan na manungod man sa pagpadangat sa nasyon asin man sa saindang mga trabaho. Anasambit ng selebrasyon bunga naman kan Presidential Proclamation No. 374 1965 na sa kada ika-28 kan bulan kan Mayo aldawnin paggirumdum enot na pagwagayway kan na bandera kan Pilipinas duman sa Alapan, Imus, Cavite kan 1898 kasunod kan trayumpo kan revolusyonaryong lakdang kan mga gerilya laban sa puwersa kan Espanya. Liwat an aldaw sa gudnang June 12 pinagiing kaminar an gabus na digdi akuon kan gobyerno asin man kan eskwelahan negosyo na maging mga pribadong mga yaon na sa indang mga residensya an iwagayway an mga bandera bilang party kan selebrasyon kan kalayaan na pagkakasararo asin na pagmamalasakit kan nasyon sa mga nakalis na mga taon. Pinagpaliwanag pa ang selebrasyon sa gudnang June 30 tanganing digdi mas pang mapararom ang patriotic spirit. Pinag-ing kami narunyan kan PRO 5 ang publiko na digdi pabayaan na magserbing pagirumdum ang bandera kan Pilipinas sa atubangan kan sindang mga bayani asin na pagkakasararo dapat magdanay sa presenteng panahon. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, nag-abot na sa Bicol International Airport kasudma ang mga bangkay o bangkay kan nagadan na obispong si Nestor Carreño, dating obispo kan Diocese kan Legazpi kasudma kay banan na sa pagbiyahe kani hali sa Manila sa presenteng obispo man kan Legazpi na si Bishop Joel Bailon na personal na nagatud kan bangkay asin ini ang pinagdara sa party mismo kan simbahan antis naman na pinagdara sa lugar kung sa inini ibuburol ang nagadan na bishop na si Carreño kan nakalis na si Mana ini sa edad na 89 magigirumduman nagserbisya bilang obispo kan Legazpi kan 1993 sa gudnang sa iyang pagreretiro kan 2007 apuer kayan ang trabaho sa simbahan pinagbistuman siya kan sa iyang malasakit sa lado kan edukasyon, kapayapaan asin parte mismo kan mga diretso sa riyon kan Bicol bilang pagtaunin honra pinagandaan na serye kan mga misa asin burol sa parte mismo kan Katedral San Gregorio Magno duman sa siyudad kan Legazpi kung sa ina pwedeng magduhol sa oring pagpupugay ang mga mananampalataya sa nasambit ng simbahan katoliko. Pinaglalauman na ini anda papartisiparan kan mga miyembro kan clergy, mga pagiriba sa simbahan asin mga local official na gustong magtao nin galang sa nagadan na obispo an sa iyang
ipinagtagamang buhay sa parte kan pagserbi sa simbahan magdadanay na sarong inspirasyon sa lado man kan simbahan asin kan mga namamanwaan na mga Bicolano orog na an mga albayano. Iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. MNWD nagbilog nin sarong task force na matutok sa pag-divert nin tubig pasiring duman sa banwaan nin Kanaman asin man Kalabanga. Darrell Banyas sa detalye. Nagbilog ng task force anon ta direktiba kan Metro Naga Water District na komponido kan malailain na department heads na inaapod na Task Force on Integrated Water Management na ang trabaho iyo ang tutukan ang ginigibong pag-aadal kung paano epektibong maida-divert ang bulos ng tubig sa banwaan kan Kanaman asin Kamaligan kung saan ang supply ni na tubig madalagan hali sa mga running pumping stations. Ipinahayag kan na tagapagtaram kan MNWD na si Chapi de la Cruz obheto kan proyekto na masolusyonan ang nagroro o naglalalang problema sa tubig sa sinambit ng mga banwaan. Urog na mas namamatean ng unyan ang epekto kan pag-shutdown kan Kanaman pumping station na ipigsarado kan bulan na Pebrero. Iexplikar ni De La Cruz na 48 taon nang nag-ooperar ang pinahingaluan na pumping station sa Kanaman asin mayo man sindang naidagdag na pumping station sa lugar. Minulita mayo ng nahihiling na lokasyon na may maray na tugdukan ng mga bagong pumping stations. Minulitaan naghahalo na ang tubig askad sa Kanaman asin sa Kamaligan. Ang Kamaligan, mayo manin maski sarong pumping station, kaya dependent subuot na maray ang Kamaligan asin Kanaman sa mga pumping stations na yaon sa laog kan Ciudad de Naga. Sa kunya nakikiulay ang Water District na padagos na pag-intindi kan mga konsumidores, mantang nagtaunin asigurasyon ang MNWD na nagduan ang sa indang pagtrabaho para da mataawanin solusyon ng problema sa urog na madaling panahon. Sa presente, padagosan sa indang mga lorry sa paghatod din tubig sa Kanaman, Siringman sa Kamaligan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, PNR nagdagdag ng safety devices asin natauhan sa mga release matapos ang banggaan duman sa banwaan kan Nabua, Camarines Sur. Boyet Paderes sa detalye. Madagdag ng bagong safety devices asin madagdag ng tahon ang Philippine National Railway sa mga railroad crossing bilang simbag sa banggaan kan inspection train asin pampasayrong bus sa Paloyon, Nabua, Camarines Sur kan nakaaging Sabado. Sigon sa PNR, kabali sa mga lakdang ang pag-install kan karagdagang safety mechanism sa mga railroad living crossing asin pagbugtak kan mga tauhan para bantayan ang mga ini. Urog na sa mga lugar na high risk, parte kan risk management and reinstallation kan nawawarang mga road signage sa 15 metros kan mga existing safety markers sa 15 metrong distansya poon sa mga RLC o RLCs sa mag-ibong na direksyon. Apuera ka ini pinakusog din kang PNR ang kampanya sa safety sa pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno, Philippine National Police, DILG, mga eskwelahan asin komunidad para ipalakop ang mga bagong safety protocols. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Tulos-tulos pagkatapos kan nangyaring kasulu, nagpadara nin tabang ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villafuerte asin mada ni Gobernador Elry Villafuerte sa paagikan sa indang pagduhol nin tabang sa dusing pamilya sa barangay kan Anayan na kung sa ina nasasakupan kan na banwan kan Pilik Camarines Sur. Ini sa paagiman tanganing matawan ni magkakadigong asistensya anasambit ng mga residentes. Gabus na nakadamay sa nasambit ng kasulo, tinawan kan pinagapod na shelter assistance asin iguanin plywood, sering man mga sim, trapal, banig asin iba pang pwedeng ikapuon sa pagtugdok giraray nina sa indang nawarang harong. Igwama na anda mga ini nang naresibi nina hygiene kit
na itinao asin man na pangluto para man habang sinda ibubugtak sa mga evacuation center, may magagamit na sindang temporaryong mga gamit. Siring man nagtaumanin pud assistance gikan man sa Kapuarte program na igwanin tubig asin bagas. Gabos iyan ipinagduhol kan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur sa pangingunot ni Governor Luigi Villapuerte asin Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Nagtaumanin asistensya ang Civil Defense Regional Office number 5 sa paagi kan Kapitulyo Provincial kan pinagaapod na family pack na igwanin mga laog na mga gamit ninda giraray sa pagpuon kan sa indang pagbuhay sa mga araw kaninga mga pangyayari sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Yaon permi anda pagtaunin na asistensya utabang kan mga Villapuerte sa pangiginot ni Governor Luigi Villapuerte, Governor Elry Villapuerte, asin ba Congressman Migs Villapuerte nagtatarbang-tabang an mag-ama tangani man na matawanin asistensya ang mga problemadong mga pamilya na nagkaigwa ninda sa diri nindang maistaranda pagkatapos na mangyari ang kasulo dyan sa Banwaan kan Pili, partikular na sa Banwaan o sa barangay kan anayan kan nakalis na aldaw. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Nangyaring salisi asin man na laslas sa naga padagos man na pinag-iimbestigaran kan mga miyembros kan na Philippine National Police. Boss O. Kaisminda sa detalye. Padagos kunya na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad igdi sa siyudad ni Naga na nagkakalat na video sa Facebook na kutsain igwanin na insidente ni nasalisihan asin na seringman biktima ni laslas na konsain na gabos sakop kan substation number 5 nasambitan ng insidente an padagos pasubot na pinag-iimbestigaran kan mga autoridad nasambitan ng insidente na konsain na nakiulay man sa may sadirikan na CCTV footage na makipagtabangan sa PNP kung igwa subot din araw kayong mga insidente. Mas maray i-report sa PNP na nasambitan ng insidente bako na i-report tulo sa social media tadi subot ini makakatabang tanganing masolusyonan na mga insidente na araw kani mantanga dahil masubot matugot ang PNP na magpapaya kung kaya ini ang sa indang padago sa pinag-iimbestigaran. Nakasakop kung pwede kahit ma-view lang muna in aid of follow-up operation. So far wala pa pong feedback or progress na binibigay na report ang Station 5 pero continuous naman po ang investigation nila up to this moment. So for the salisi naman po ang alam ko nag-submit na po ang Police Station 1 ng request sa LTO. Kasi kung matatandaan niyo po, ang kwento is after nung modus nila, yung modus operation doon, sumakay ito ng tricycle, nakuha po yung plaka sa CCTV's review during the investigation. And then bumaba ito sa may unahan ng Mabulog Bridge at lumipat sa isang SUV. So ganun po ang nangyari and then nakuhanan din ng CCTV yung Partiyan kanaging pahayag ni Pumara sa pakikipag-ulay sa mga taga-media. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS. Basta bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes kita ngunyan kan sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa pagpuka o sa pagpuon kan bagong administrasyon kan naga sa pagimana ni Mayor Attorney Lini Robredo, nagaandam ng unyanda ang manimento kan Naga City People's Mall sa laog kan siyudad Kanaga o ang Naga City Public Market bilang preparasyon sa posibleng pagkakaigwa nin paghadoy o pagpaapod kan management kan mga market asin man kan Naga
Stall Association an manlaila ng mga opisyal kan sektor dyan sa parte mismo kan merkado para manda sa pag-uurulay kan bagong administrasyon sa tamang improvement o expansion na pwedeng gibuhon sa laog kan Naga City Public Market sa pagtukaw ni Atty. Lini Robredo bilang iyo ang bagong alkalde kan siyudad Canaga. O yan mga pahayag ni Mona Florendo and market manager kan Naga City. Iba pa nga detalyes kan mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, daiman minapundo ang pulis dyan sa Manduaan kan Kamaligan Camarines Sur sa paglapag asinmada pagdakup kan mga persona na imbwelto sa operasyon kan illegal drugs. Aminado si Police Captain Rehinales na digdi igwapa ni na mga barangay sa Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur anday pa kabali sa drug cleared iniman an sindang pigtututukan ngunyan hagad kani sa publiko na magtarbangan sa pagpu kan illegal na droga dyan sa Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur initanganing magdanay an anuman na tranquilidad sa sinambit ng Banwaan. Uya si Police Captain Rick Rehinales kan Kamaligan Municipal Police Station. Ang sa tuya pong kapulisan po, sir, dahil po nag-uuntok na magdakop po ng mga illegal drugs po dito sa Kamaligan. Bali po, sir, kasi po, sir, kami pa po, sabi po nga ni Kayan, sa barangay drug clearing operation, bali po, igwa po kitang mga barangay na dahil pa-cleared. So, sa iyo po lang pigtututukan ta, pigmamawat ni po sa suporta kang publiko na sana magtarabangan po kita dahil po talaga ni kaya kang kapulisan lang. So siguro po hagadin po na rin po ang oportunidad na ini na ang publiko po mismo ang magsumbong. Anyway po, iyon lang po ang nangyayari po sa ngunyan, publiko na po mismo ang nagre-report sa ngunyan. Kaya tulos-tulos man po ini mong pig-action, pigbabalit lang po ang information. So tulos-tulos naman po ini pig-actionan. Artikan mga pahayag ni Police Captain Rick Rehinales, ang Chief of Police kan Kamaligan Municipal Police Station. An MNWD dahil na magkakaigwan ni na pagsingil ni na minimum bill sa mga konsumidor sa nagkapirang barangay kan Siyudad Canaga. Magkapirang mga barangay sa laog kan na Siyudad Canaga anday muna pig sisingil nin minimum bill kan Metropolitan Naga Water District o an MNWD. Ninhuli kan na maluyang presyo na kan na tubig rason kan maluya sa gudmayong bulos kan na tubig sa gripo kan MNWD hali sa saindang mga o pasiring sa sindang mga residensya. Sigun sa MNWD, poon man kana bulan kana Marso, kana pig-implementar ninda ini para daing gayo magabatan sa babayadan ana mga konsumidores na daiman nakakakuha nin sufisyenteng tubig pira sa mga barangay sa laog kan Siyudad Canaga, iyo anda barangay kan Sabang, Mabulo, Abilia, epekto ini kan pagtaraid ng mga banwaan arugman kan kanaman Kamaligan asinman an banwaan kan Gainsa. Iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa tao kan programa kan crime prevention drug education daiman giraray na iwasan na igwaman giraray ana mga dai nakakaiwas sa pag-embwelto sa illegal na droga. Padagos pa man giraray ang gobyerno asin ang pulis na marehabilitar ana mga sangkot sa illegal na droga. Inako man ni Captain Rehinales, Chief of Police kan Kamaligan, na kaya day napupundo ang krimen uli kan presensya kan illegal na droga. O yan parte kan mga pahayag ni Police Captain Rick Rehinales kan Kamaligan Municipal Police Station. Yes po. Despite po, sir, kang sa tuyong kampanya
naigwa po kitang programa about crime prevention and sa drug education. Talaga po, dahil talaga po na iwasan. Naigwa po talagang mga dahil nakakalulag sa araw kaning bisyo. So far po, dahil man po nagkukulang ang satuyang gobyerno, ang satuyang kapulisan, na padagos po sinda na ma-rehabilitate. Yaon po, bukas po pirman sa muyang hipatura, na kung sasay man po ang mga sabi nga ni Kayan, na biktima, ang kayan araw kaning. Kasi yun po ang nagiging rason kaya talagang data napupunto po ang mga crime. Kasi po, mga influence of drugs po talaga. So, ano pa lang po, magtarabangan po kita na masumpo ini pong illegal drugs. Parte kan mga pahayag ni Police Captain Reka Reginalis kan Kamaligan Municipal Police Station. Ulit kan pagsumbungkan mga nadakop na mga suspek sa illegal na droga dyan sa Banwan kan Kamaligan kan mga pangaran kan mga nasa likod pa kan operasyon kan illegal drugs kaya sunod-sunod an sa indang dakop asin man akumplisemento an mga illegal na iniya ada sinasabing digdi pigya dadara sa banwaan kan Kamaligan gikan sa manlaylain na mga lugar. An iba nagigikan sa parte kan siyudad Canaga, an iba man gikan sa ibang mga lugar. Ini baso na o base naman sa pahayag kan sa indang mga nagkakadarakop na imbulto sa illegal drugs. Uyan parte pa kan mga pahayag ni Police Captain Reka Reginalis kan Kamaligan Municipal Police Station. Bali po sir sa ang entry, pati na din po sa pagsabi ko ninda. Kaya po nga ni sir sunod-sunod man po ang sa mga accomplishment kasi nalilink naman po kung saan talaga ang source. Kaya dahil man po napuputulan sa muyang pagtrabaho kasi base man po gari sa pagsasabi ninda. So yun man po itong nasusundan mo talaga sir. Ang mga source pa po iba-iba po eh. Bali po kung saan po man talaga nalalaog digdi po sa Kamaligan. Although ang Kamaligan man po, talagang dahil man kita nagpapabaya na talagang si mga talaga nagpaparabakal. Monitor taman po, Gabos. Artiken mga pahayag ni Police Captain Rick Reginalis kan Kamaligan na MPs. Ikumpirmar kan Fire Marshal kan Banwaan kan Pili Camarines Major Violeta Ramirez kan Pili ang nangyaring kasulo sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, partikular na sa Sunados kan Barangay Anayan sa Pili, kung saan nag-abot sa first alarm. Asin man ang mga nasulong mga harong gibo sa naman sa light materials. Alagad kun susumadahon ang kasulo sadit sa naman dakula lang nailingon ni nulitaan mga harong na nasulo gibo sa naman sa light materials asin na digdi madali si pagkapot kan kalayo. Uyan pahayag ni Fire Marshal Major Violeta Ramirez kan BEP dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Sige po sir. Ang nangyari pong kasulo, nangyari mga bandang alas 8 ng maaga, kasudma. Digdi po yan sa Zone 2, Anayan, Pili Camarines Sur. Bali po, first alarm man lang kita. Medyo paghilingon lang po kaya makusugon siya. Hinguli po itong harong na nasulo is made of light materials. Pero kung susumahon mo po siya, salit man lang talaga siya. Medyo makusog lang si kalayo dahil nga ni iyon na yan, light materials, madaling masulo. Kaya makaskas si kalayo. Mientras tanto sa investigasyon kan Bureau of Fire Protection dyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sur, anom na harong ana nagkasurulo asin na totally na abo mayo manin na isa ba na gamit ang mga biktima siyam na pamilya ana nawaranin istaran asin nagdadagos sa Barangay Hul o sa evacuation center. Asin anibaya unsa mga sadiring tao kani napagaraman man na nagpuon an kalayo o kasulo sa residensya na pagsasadiri ni Darwin de los Santos kan Anayan Pili Camarines Sur. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Fire Marshal Violeta Ramirez kan BEP sa parte kan Banwaan kan Pili Camarines Sur. Base po sa samuyang investigasyon, bali anong po itong harong
anom na harong, pero ini po, Sir Digdi, base sa samuyang pag-imbestiga kasudma, initial investigation, bali may siyam na pamilya po na involved. Ang sarok pong harong, igwang-duwang pamilya ang naka-star. Digdi po sa kung mahihilig po baga din doon sa video, takadakot po baga kayong nagbe-video kasudma, live video. Ang initial investigation mi po, base duman sa mga na-interview mi, duman po yan, sir, sa kapait kadong dakulang building, kung mahiling nindo duman sa video. Duman po yan nagpuon sa may gilid kadong dakulang building. Bali po makusog siya kasi maduros po kaya kasudma. Nagpuon po, sir, base sa samuyang initial investigation, ang sabi po katong mga nakaulay ni duman, nagpuon po duman sa harong ni Mr. Darwin de los Santos. Actually po, sir, under investigation may pa po kung saan talaga nagpuon and kung ano ang pigikanan kang kalayong iyan po, sir. Artikan mga pahayag ni Fire Marshal Major Violeta Ramirez kan BPPili sa initial na assessment kan Bureau of Fire dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur sa nangyaring kasulo sa kabilugan kan damage kan nangyaring kasulo sa Anayan Pili Camarines Sur iniinabot sa naman nin 18,000 pesos sa ngunyan nagpapadagos pa ang Bureau of Fire Protection sa Banwan kan Pili sa saindang sinasagibong investigasyon kung ano ang posibleng ginikanan kan sinambit ng kasulo. Uyapan parte kan mga payag ni Police Fire Marshal Violeta Ramirez kan BP sa Pili Camarines Sur. Initial damage po, bali nasa 18,000. So based po yan duman sa floor area. Kasi po ini yung ini po kaya gari nagpapatak na garosinda informal settlers po duman. Tabako man nila pagsasadiri itong daga. So garo nakiturog-turog daw. Ipagay ni sir itong mga dating kung nakakaagi ka mo dyan. So mga tindahan, mga sinapot sa kapansitan. Garo po may pig-provide man na evacuation ang local government ng Pili. Para may madagusan. Artiyan kan mga pahayag ni ni Fire Marshal Major Violeta Ramirez kan BPPili. Ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Governor Elry Villapuerte tulos man nagpadaranin ayuda dyan sa mga nasuluan sa barangay Anayan kan Pili Camarines Sur. Ang mga ini natawan man na plywood, mga yero, trapal asin banig. Iyan tangani man na magamit kan mga naging biktima kan kasulo. Nagtauman nin hygiene kit asin man lutuan siring man food assistance na nagigikan mismo sa tabang ni Gobernador Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elry Villapuerte. Nangako pa na may maabot pa ni natabang sa party mismo kan nasambit ng mga residentes na nasuluan dyan sa party mismo kan Anayan Pili Camarines Sur sa paagiman kan tabang ninda Governor Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elry Villapuerte. Yan mga tugang ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata, yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote, ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa idong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin bindisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.